Yan mga kabunyog, mga kababayan, Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan na ito pong si Bongo, itong si Tumbongo lalo pong nagkabaon-baon. Lalo pong nagkabaon-baon dito sa kanyang paliwanag na lalong lumabo. Tungkol po dito sa kasong isinampang sa kasong plunder na isinampa po ni dating Senador Antonio Trillanes. Pandarambong, tungkol po ito sa 6.6 billion mga halaga ng kontrata na inaward po sa kumpanya ng tatay ni Bongo at sa kanyang kapatid. No? Si Desiderio Go na airpat po ni Bongo at si Alfredo Go na kanyang kapatid, half brother. Hindi naman dine-deny ni Tumbongo na talagang binigyan nila ng kontrata itong kumpanya ng kanyang tatay at kapatid. Kaya nga po, lalo po siyang nabaon dahil sobrang palpak po ng paliwanag niya. Mamaya po ipe-play natin. Bayan, kayo na po ang humusga. Talagang, sabi nga ni Senator Trillanes, nasanay kasi sila sa Davao noon. Nung panong hindi pa sikat si Bongo, siging bigay ng kontrata ng City Hall ng Davao City. Mayor pa si Canor Duterte noon. Dito po sa kapatid at tatay ni Bongo. Hindi po kumpare, hindi kaibigan o hindi dami. Direktang tatay at kapatid po niya ang binigyan ng kontrata, yung kumpanya, yung CLTG Builders at itong Alfredo Go Alfredo Construction something ko supplies and builders ganon. So yun po. So pakinggan po natin yung paliwanag ni Bongo na lalo po siyang nabaon kasi hindi po siya makakalusot dito. Bilog ang bola, bilog ang mundo, sabi nga ni Trillanes. Ngayon, sinampahan niya ng plunder, no? So, pakinggan po natin yung paliwanag ni Bongo, ha? So, ito, ipe-play ko po mga kabunyog at bibigyan natin ng reaksyon kung paanong lalong nabaon si Bongo sa kasong pandarambong na isinampa ni Trillanes. 6.6 billion mga halaga ng kontrata, 184 o 186 contracts po ang ibinigay dito sa tatay at kapatid ni Bongo. Na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong Setyembre 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Sinagot na daw niya. Tignan po natin. Tuloy-tuloy lang muna natin. Hindi ako urong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluensya ba ako? Wala. Yan tanong niya, ha? Kaya baon na baon siya. Ang tanong niya lang agad, nakinabang ba ako? Nag-impluensya ba ako? Sinong tulok ang hindi maniniwala? By the law itself po, yung mismong batas nagsasabi, hindi ka pwedeng magbigay ng kontrata ng gobyerno sa iyong kamag-anak, lalo't nandiyan ka sa posisyon. Di ba ang liwanag ng batas? Yung iba pong mga gumagawa ng kabalbalan or gustong makakuha ng kontrata sa gobyerno at sila ay opisyal ng gobyerno, ang ginagawa po, gumagamit ng mga dami. Ibig sabihin, may kumpare o kaibigan, magtatayo ng construction company, doon ipapangalan. Ang tawag po doon dami. Tapos kukuha ng kontrata sa gobyerno. Dito po, hindi nila ginawa ang dami. Diniretso po sa tatay ni Bongo, sa kapatid ni Bongo ang kontrata. Kaya by itself, sabi niya, doon pala sa salta niyang, nakinabang ba ako? Yes, tatay mo yun eh. Nakinabang ang pamilya mo, nalabag sa batas. Otherwise, kung ganyan, napapayagan niya ng batas, lahat pala ng mayor,
Sasabihin lang ng asawa o ng tatay o kapatid ng mayor o ng congressman o ng governor, basta sila hindi nag-impluwensya. Po pwede ba 'yon? Oh. 'Di ba? Doon pa lamang po lalong pumalpak kasi walang magiging palusot si Bongo dito. Tatay at kapatid niya mismo ang nakakuha ng kontrata. Meaning, diretso mismo sa pamilya niya, hindi pinsan, hindi tiyuhin, tatay at kapatid na talagang bawal. Oh. Tapos sasabihin niya kung na makialam daw ba siya. Oh, the mere fact na tatay mo yan at kapatid mo yan, di may impluwensya ka agad. Di ba? So, lalo pong nabaon si Bongo dito. Oh. Buti pa ang ibang tao nakakahingi ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging Oh, tingnan mo, magkaiba daw ang kanilang nanay. Kapatid mo pa rin yan tong Bongo eh. Hindi daw nakakalapit sa kanya, pero may 184 na kontratang nakubra sa City Hall. Oh, hindi pala nakakalapit sa iyo. Bakit nakakakuha ng kontrata, bilyon-bilyon ng halaga sa City Hall ng Davao, ng amo mong si Kanor? Ha? Hindi daw nakakalapit sa kanya. Ano yan, Magic? Hindi nagpupunta ng City Hall? Gago si Bongo. O, di ba? Ha? 184 kontrata. Eh di araw-araw ginawa ng Diyos. Paano nakakakuha ng kontrata yan? Hindi pumupunta ng City Hall yan? Walang may kakilala? Hindi alam ng mga taga City Hall na tatay niya yun at kapatid niya. Kaya lalong nabaon eh. O, ulitin po natin ang sabi niya ha. O, mga kababayan, kayo na humasga. O, mga dutards, makinig kayo mga dutards. O, kayo lang naman ang ginagago ni Bongo. Ang bunyog, yung mga Pilipinong nag-iisip, hindi po pwedeng gaguhin eh. Ito po maliwanag, walang fake news. O, mga dutards ha, pakinggan nyo si Tom Bongo, ang kanyang katwiran. lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging mambabatas ka naman, Trillanes, at may mga abogado ka rin naman. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Oh, wala daw kinalaman, pero tatay niya at kapatid niya. Tarantado talaga, di ba? Tarantado si Bongo. O, di ba mga dutards? Simple lang ang logic eh. Kung papayagan natin yung lohika ni Bongo, pwede pa lang mangontrata ang tatay ng congressman. Pwede pa lang mangontrata ang kapatid ng gobernador. At sasabihin lang ng gobernador o ng congressman o ng senador, wala naman akong kinalaman dyan eh. Kapatid ko lang naman yan eh. Tatay ko lang naman yan. Pwede ba yon? Pwede ba yung ganong logic ni Bongo? Eh talagang ang logic nito ay nasa tumbong. Ginagawang gago ang maraming Pilipino kung may magagago siya. Kaya nga Bongo. Para Duterte din, di ba? Kung makakalusot ang kanilang panggagago. Ngayon, paano nyo gagaguhin ng taong bayan? Ulitin natin Ulitin po natin. Pakinggan nyo mga dutards. Basic na basic lang yung sinasabi ni Kulex dito. Hindi kailangan na kayo abogado para maintindihan ninyo. Pakinggan nyo mga dutards Walang fake news galing mismo sa bibig ni Bongo. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Sinabi ko na sa kanya noon na kung mapapatunayan niya ang paratang niya, magre-resign kaagad ako. Kung mapapatunayan, ayan na nga ang patunay eh. 184 kontrata, inaamin, hindi niya po dinedeny hindi dinedeny ni Bongo. Yung 184 kontrata na yon ay nakuha ng CLTG at Alfredo Go Builders na tatay at kapatid niya. Ang sinasabi lang ni Bongo dito, ito ang punto niya, kahit daw kapatid niya yon at tatay niya yon, wala daw siyang pakialam. Di ba mga kabunyog? Yan ba'y papayagan ng batas sa tingin ninyo?
Ang liwanag sa batas eh. Hindi ka, ang iyong pamilya, ikaw, ang iyong pamilya, hindi pwedeng mangontrata. Magkakaroon ka ng interest dyan. Hindi nga ikaw, yung tatay mo naman. Hindi nga ikaw, yung kapatid mo naman. Hindi nga ikaw, yung anak mo naman. Di ikaw din yung tumbonggo, di ba? Ikaw din yun, kasi tatay mo yan, kapatid mo yan. Wala yung pinagkaiba na, di ba? Hindi ito kailangan ng maraming eksplanasyon. Hindi niya dinedeny eh. Kaya ito, lalo po siyang nababaon. Mahirap niya nang malusutan ito. Kasi akala nila, ang totoo, kung nagagawa nila ng garapalan sa Davao, sabi nga, pumatay nga, kaya. Magnakaw pa kaya. Ito po yung sinasabi ko, na pag nagnanakaw itong sindikato ni Duterte, garapalan. Eh ngayon, binabalikan sila. Ngayon, ganyan ang mga paliwanag. Paano tatanggapin ang paliwanag na yan? Oh, di ba mga kabunyog, anong masasabi niyo mga Dutards? Tuloy natin. Nakalipas na po ang halos 3 taon at wala namang napatunayan si Trillanes. Lahat ng mga ito ay nasagot ko na. Puro kasinungalingan ang pinapakain niya sa taong bayan. O, anong kasinungalingan sa public document? Nasagot na daw niya. Hindi ka pa nga kinasuhan eh. Ngayon pa lang siya kinasuhan dito. Kumbaga sabi ni Trillanes, nakaupo pa kayo sa posisyon eh. Hindi pa hinog na banatan kayo ng kaso. Mantakin nyo kung kakasuhan ni Trillanes yan sa panahon ni Canor, di lutong-luto ang kaso. Kaya talagang mautak din ton si dating Senador Trillanes, maaring kinasuhan niya na itong mga Duterte na to sa panahong wala na ito sa kapangyarihan. Ano sinasabing kasinungaling ang Bongo? Hindi naman niya dinedenay eh, di ba? Di sana sasabihin ni Bongo. Kasinungaling ang Trillanes, walang kinalaman ang mga kapatid at tatay ko diyan. Hindi sinasabi ni Bongo yun. Ang sinasabi lang niya, wala daw siyang kinalaman, hindi daw siya nakinabang, hindi daw siya nag-impluwensya. Hindi mo kailangang sabihin niyang Bongo. The fact that tatay at kapatid mo ang nangontrata, ikaw rin yan. So, hindi mo yan pwedeng lusutan. Kasi kung matino itong si Bongo at itong si Canor, kung ito'y matitino, simple lang sasabihin ni Bongo eh, sa tatay at kapatid niya. Erpat, Father, huwag ka na mangontrata dito sa City Hall ng Davao. Dito ako nagtatrabaho. Alalay ako ni Tatay Digonyo. Sasabit ako dyan kasi tatay kita eh. Basic yun eh. O sasabihin niya sa kapatid niya, wag na kayong mangontrata sa City Hall. Sabit yan. Labag yan sa batas. Magkontrata na lang kayo sa mga private na mga kumpanya o mga pribadong tao. Pero wag dito sa City Hall. Una-una dito ako nagtatrabaho at tatay at kapatid ko kayo. Basic. Pagbabawalan niya sana yung mga kapatid at tatay niyang mangontrata. Hindi. 184 ang kontrata, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi 10. 184 kontrata. 186 ba o 184? 184 kontrata na kubra. Sasabihin niya hindi siya nag-impluwensya? Ano ka? Hindi alam ng mga Bids and Awards Committee? Napakasarap naman ang buhay. Napakasimpleng logic at common sense. Simpleng intindihin. Di ba mga kabunyog? Hindi naman dinedenay ni Bongo na hindi yun ang tatay niya. Inaamin niya nga eh. Di ba mga kabunyog? Ituloy natin ang palusot ni Bongo na palpak. Puro lies ang pinapakain niya sa taong bayan. Kaysa makatulong, nilalason lang niya ang isipan ng mga Pilipino para sa kanyang pangsariling interes. Ganun lang, nilalason. Ngayon, dapat sinabi ni Bongo, walang kontrata ang tatay ko dyan o ang kapatid ko. Miski anong mag-anak ko, patunayan nyo. Dapat ganun. Hindi eh. Ang sinasabi lang niya, wala naman daw sa kanyang, hindi daw siya nakinabang, hindi siya nag-impluwensya. Which is imposible. Kasi, the fact that nakinabang ang tatay at kapatid niya, siya na rin yun. Dahil public official siya. Hindi talaga pwede nangongontrata ang tatay, kapatid, asawa, anak ng mga opisyal ng gobyerno. Otherwise,
Imagine niyo pag makakalusot ito sa hukuman, pwede pala. Ganun yan. Mga Dutards, anong masasabi nyo? Ha, mga Dutards? Yung point natin dito, mga kabunyog, mga kababayan. Al-Olalya, ipinahamak ni Bongbong ang sarili niya. Kaya nga hindi, kasi nung panahon na yan, nung panahon na yan, na ginagawa nila yan, feeling nila hari sila, hindi sila mabubuking. Kasi sa matagal na panahon naman, hawak nila yung Davao So sige lang sila diyan. Sa Davao kasi wala namang magko-question sa kanila. Walang magko-question sa kanila. Pero saan po ito nabuking? Ang una po nag-imbestiga nito, itong Philippine Center for Investigative Journalism. Ito po yung report ng PCIJ. Ang PCIJ po, yan po yung mga journalist na nag-iimbestiga ng mga anomalya sa gobyerno, yan po ang ginagawa niyan. So itong PCIJ, I think noong 2018, naglabas po ito ng report. At dyan na nga po, sa report ng PCIJ, nakita po na silip na bulatlat na itong CLTG, kaya alam nyo pa ba, itong CLTG, ibig sabihin nga niyan, Christopher Lawrence Tesoro Go. Pangalan pa nga ni Bongo yan yung kumpanya ng tatay niya. CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Sa kanya pa nga pinangalan na nabuking ng PCIJ, may kontrata itong CLTG at itong Alprego, na pag-aari ni Alfredo Go, na kapatid ni Bongo, may kontrata mismo direkta sa City Hall ng Davao. Yung PCIJ report na yan, kinuha yan ni Trillanes at nung panahon na yan, nagtawag na po si Trillanes ng investigasyon sa Senado. Kaya ang paliwanag ni Trillanes dyan, during that time, inano si Trillanes, pinitpit ng pinitpit. Alalaanin natin, panahon iyan ni Duterte. At alam naman natin, nung panahon ni Canor, talagang bastos yan, walang hiya, binabali ang batas, ginamit lahat ng kapangyarihan para durugin. Di ba? Yung kagaya ni Trillanes, sila Ila de Lima, yung Rappler, yung ABS-CBN, lahat ng kumokontra sa kanila, nagbubulgar ng mga baho nito nila, ng sindikatong Davao Duterte Bongo na to, ay tinitira nila. Kaya ang ginawa ni Trillanes dito, inintay talagang mawala sila sa pwesto at ngayon isinampa ang kaso. Kaya noon pa man, binuking po yan ng PCIJ, hindi pa nga si Trillanes Ay sinasabi ni Bongo, sinagot na daw niya. Bakit? Kung sinagot mo na, ibig sabihin, tama ba ang sagot niya? Sinagot mo, pero ibig sabihin ba, tatanggapin ng taong bayan yon? Nasasabihin mo lang, wala kang kinalaman dyan, tatay mo lang yan at kapatid. Ano ka, gago? Tinatarantado mo ang bayan? Sinong maniniwala na sa 184 kontrata na yan, 184 kontrata na nakuha ng CLTG at Alprego Builders dyan sa Davao City, hindi ka na makialam. Paano yun? Siyempre, magiging understood yon sa mga Bids and Awards Committee. Tatay niya yan. Tatay yan ni Bongo. Kapatid yan ni Bongo. Matik yan. Sinong maniniwala na wala kang kinalaman dyan? By itself, the fact itself, ano na po yan, ebidensya mismo. The fact itself, wala, sabi nga ni Trillanes, wala na nga kailangan patunayan dito Dahil wala naman denial sa part ni Bongo at hindi naman madedenay, dokumentado. Padedenay mo ba yon? Talagang binigay ang kontrata, garapalan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Ito po yung salita ni Bongo. Tignan nyo kung paano siya magpalusot. Buti pa ang ibang tao, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluensya ba ako? Wala. Sabi niya, wala. Sinong maniniwalang wala? Walang maniniwalang wala, di ba? Ikaw lang ang mga tangang Dutards lang ang maniniwala na wala kang impluensya, di ba? Tuloy natin, Nire-review natin yung sinabi ni Bongo. Buti pa ang ibang tao, nakaka-aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, at magsampa siya ng kaso, hindi ako
dahil alam ko na malinis Hinahanap ko yung sinabi niyang half-brother niya lang eh. Hanapin natin. at wala akong batas na nila. Ako, senador, ay sinagot ko na ito at Trillanes pagsampa siya ng kaso. Sa kaso, at wala akong batas na kinabang ba ako? Ako, wala ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Oh, hindi daw nakakalapit sa kanya. Hindi nakakalapit sa kanya, pero nakakakontrata sa City Hall. Oh, di ba? Yan ang logic ni Bongo. Sabi niya, hindi daw nakakalapit sa kanya ang kanyang pamilya. Pero nakaka-corner ng kontrata sa Davao City Hall. Oh. See? See, di ba? Paano yan? Paano? Hindi magkakonek eh. Oh, malabo pa. Malabo pa sa sabaw ng ihi ni Bongo at ni Canor. Malabo. Hindi nakakalapit sa kanyang kapatid niya at kamag-anak niya, ang pamilya niya. Pero may 184 kontrata sa Davao City. Ibig sabihin, sigurado tayo, kalsada, tulay, waiting shed. Puro Alfredo Go, puro CLTG ang nakakakuha ng kontrata. Paano yun? Tapos hindi nakakalapit sa'yo? Matindi ka talaga, Bongo. Kung matino ka nga, di sana sinabihan mo yung mga tatay mo na yan. Oy, wag kayong mga kontrata dito. Opisyal ako ng gobyerno dito. Nakakahiya sa taong bayan. Walang hiya. Walang kahihiyan. Ngayon, ginagawa nila yan noon kasi akala nila wala nang babangga sa kanila. Akala nila habang buhay silang nasa taas ng kapangyarihan. Ngayon, binabalikan na sila sa kanilang mga kawalangyaan. Hindi sila tinatantanan ni Trillanes. Totoo ang sinasabi ni Trillanes eh. Mahirap na po ito. Ganito kasi talaga mag-operate ang sindikato ni Duterte. Garapal. Huling-huli na nga, nagpapalusot pa. Parang si Kibuloy, di ba? Huling-huli na, nagpapalusot pa. Huling-huli na, nagpapalusot pa. Di ba, Bongo? Sana po maliwanagan ang isip ng marami nating mga kababayan. Napakagarapal po ng ginawa. 6.6 billion. Malaki-laking pera yan. Napakalaking pera po. Partida, Davao pa lang yan Mayor pa lang si Canor niyan. Si Digonyo. Di lalo presidente. Baka daan-daang bilyon na yan. Kaya nga sa mga Duterte, yung 125 million na nilustay ni Sara Duterte 11 days, wala lang yan sa kanila. 125 million, wala lang kay Sara Duterte. Nilustay 11 days, tatawa-tawa lang, ngiting aso lang. Diba? Ganyan ka, walang yan. 51 billion 51 billion, isipin nyo, nakakapanginig ng laman. 51 billion, pork barrel ni Polong Duterte 3 years. Sa panahon ng Tatay Digonyo nila. Saan napunta ang 51 billion? Isipin nyo, mga Intel fund ni Duterte, 4 billion, may NTF-ERCAC, 19 billion. Grabe po, no? Yung Pogo, magkano nga binibigay sa kanila ng Pogo, di ba? Ang dami pong anomalya. Sobra Parmali, 10 billion. Duterte pa rin yan. Palusot na naman sila. Huling-huli na nga Parmali. Nilipat yung ilang 40 billion may get dyan sa DBMPS. Tao din ni Bongo si Christopher Lloyd Lau. Tao niya, di ba? Nagtrabaho sa opisina niya, nilagay sa DBM. Kaya kung sa katarantaduhan, talagang ito'y nasa tumbong ng kadimonyo ni Duterte. Ito talaga si Bongo alala ito ng kadimonyohan. Di ba? Kung si Satanas may assistant, ito ang assistant ni Satanas. Ganun po yan. Kasi huling-huli na nagpapalusot pa sa napakaraming issue. Confidential fund ni Inday, 51 billion ni Polong, yung Parmali, yung Pogo, huling-huli na ngayon naman, ito, tignan nyo. Yung mga CLTG na yan, mga Davao pa lang, madami pa pong sisingaw dyan. Sa Bunyog, basta magnanakaw, talagang sasagasaan natin. Kayo mga Dotards,
Alam nyo namang tama ang sinasabi ng Bunyog at ni Colex. Alam na alam nyo yan. Sipin nyo, sabi ko nga, ilang bilyon ang ninanakaw, daan-daang bilyon sa gobyerno po natin, sa mga congressman, governor. Di ba? Ito 6.6 billion, 51 billion ni Polo. Sabi ko nga, ang daming mga probinsya, ang mga ospital natin, kulang-kulang ng facilities. Yung mga palengke, eskwelahan, gamot ng senior citizen. Ang daming pwedeng paglaanan ng pera na makikinabang ang maraming Pilipino eh. Sa totoo lang, yun yung pinaglalaban ng Bunyog eh. Pero tignan nyo kung paano magnakaw ito, mga hudas na ito. Hindi, kaya bilang Pilipino, dapat naiisip ninyo, bakit nyo kakampihan ito na mga booking na mga pagnanakaw ng mga hudas na ito? Tignan nyo yung mga ospital natin, eskwelahan natin. Hindi ba tayo concerned dyan? Na sana kung walang mga magnanakaw, di maayos ang eskwelahan, maayos ang sistema ng Pilipinas, may mga trabaho ang Pilipino, meron tayong industrialization. Madaming bagay ang magiging maayos sa gobyerno pag nawala ang mga kurap, ang mga magnanakaw na gusto nila sila lang nakikinabang. Pero bakit maraming Pilipino kinakampihan pa yung kagaya ni Bongo o nila Duterte? Booking na nga. Yan yung ine-emphasize ko. Tignan nyo yung mga ospital. Ako nga sa mga probinsya, maawa ka. Ospital para talaga maintindihan natin. Minsan nakahiga na lang po yung mga pasyente sa flooring ng ospital, karton kasi kulang ng kama, kulang ng kwarto. Bakit kulang? Tinitipid ang mga medical service. Tinitipid kasi kinukurakot ang pera. Tingnan yung mga eskwelahan. Dapat ang mga estudyante may mga libreng laptop or tablet. Kaya nang ibigay yan eh. Basta walang kurakutan, kayang ibigay yan. Marami magnanakaw eh. Kaya tayo, gusto natin, yung pera ng bayan, pakinabangan ng taong bayan. Hindi na mga magnanakaw na mga gahaman. Walang kabusugan ng mga politiko. Kagaya nitong sindikatong Duterte na ito. Mali, paano palulusot? Sobrang dami ng kaso po mga kabunyog. Kahit yung pogo-pogo na yan, kwarta-kwarta lang ang katapat niyan. Ang dami niyan, mga sinusupalpal, pinalala mo ng kwarta, kaya nagkaroon ng mga pogo-pogo na yan. Maraming mga opisyal ng gobyerno, mga politiko, nagkakwarta dyan sa pogo. Anong kapalit? Kriminalidad, prostitution, money laundering, kidnapping, may torture pa. Binababoy ang bansa natin. Sa ngalan ng salapi po. Kaya tayo sa Bunyog, sinasabi natin, magising na tayo. Mga kababayan Pilipino. Ang Bunyog nagsasabi ng totoo eh. Sa mga panatiko ni Duterte, tignan nyo. Buksan nyo isip nyo, puso nyo, konsensya nyo. Si Kibuloy, anong ginawa ni Kibuloy? Nakita nyo naman ang mga nilukong tao eh. Nang rape, nanluko ng tao. Ngayon, nagtatago. Jesus. Ngayon, ito si Bongo, magpapalusot. Tanga lang. Tanga lang po ang magagago ni Bongo. Kaya tayo sa Bunyog, sinasabi natin, mga kababayan ko, simpleng-simpleng unawain ito. Sa tatay at kapatid ni Bongo, ibinigay ang kontrata 6.6 billion, halaga ng mga kontrata 184 kontra. Sa tatay at kapatid ni Bongo, dyan sa Davao City, habang sila ay mga makapangyarihan dyan sa Davao, mga sila ng gobyerno, opisyal ng gobyerno. Tama ba yon? Maling-mali, di ba? Kahit saan nyo tignan mali. Tatay niya, kapatid niya, ang kontratista. Mali. Paano nyo i-deny pa mga Dutards, di ba? Di ba? Sabi, yun po, talagang hindi lulusot pagkakatotohanan, sinusupalpal kayo eh, at naniniwala tayo, maraming follower tayo dito, nanonood ng ating vlog, kahit maka Duterte, unti-unti nang namumulat. Dumadami na po tayo mga kabunyog na nagmamahal sa katotohanan. Na tayo, alam ko po yan. Marami dyan, hindi na lang nagko-comment. Nagsisisi sila, binoto nila itong mga hudas na ito, mga demonyong Duterte na ito. Yung mga kagaya nila Robin Padilla, Cynthia Villar, Tolentino, Bato, bakit? Lapid, di ba? Bakit pa? Nakita na nga natin, di ba? Yun po yan mga kabunyog, mga kabayan. Hindi pwedeng labanan ang katotohanan
talagang kokonsensyahin kayo ng katotohanan. Bago kayo matulog, lagi ko sinasabi, tama ba ang sinasabi ng bunyog ni Kulex? Kahit naman itong mga dutards na itong mga pilosopo, alam naman nilang tama sinasabi natin eh. Tama ba na yung kontrata ng gobyerno ibibigay mo sa tatay at kapatid mo? Doon pa lang. Di ba? Yun lang yun lang basic eh. Oh, pag hindi pa ninyo maisip yan, ewan ko na lang. Oh, di ba? O hindi kayo tatantanan ng bunyog. Talagang araw-araw tayo magbablog. Ididikdik natin ang katotohanan, isusupalpal natin sa mga siraulong tuktok ng mga dutards. Idinidikdik ni Kulex siya na ganyan, no? Oh. Kaya walang magagawa. Kaya tayo lumalakas sa bunyog. Bakit? Nakikita nila ang katotohanan sa paraan ng ating mga sinasabi dito. Wala tayong sinisino, basta mali. Sasagasaan natin yan, mga i-expose natin yan. Ganyan po ang bunyog. Matapang tayo, hindi tayo matras, basta totoo. Basta totoo ang ating sinasabi. Naging mambabatas ka naman, Trillanes. At may... Di ba? Mga kabunyog? Oh. Yun po yan. Oh, paano tayo kokontrahin yan? Nilalabanan natin mga magnanakaw, mga sinungaling. Oh. So, yan po mga kabunyog ang ating vlog, no? Kaya lalong nabaon itong si Bongo. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. So, bati-bati muna tayo. Babasa po ako ng mga comment, no? Sabi ni ipatato na po, sabi ni Clifford Arthur, ano yon? Siyan. Oh, sabi ni Kulay Obra, kailan ka magpapagupitit, boss? Oh, hayaan nyo na yung yung buhok ko. Kung ano man ang buhok ko, ano yan. Hindi yan ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan, boss, kulay obra. Ang problema ng bayan ay yung mga magnanakaw at yung mga tatanga-tangang Pilipino. Hindi yung buhok ko. Hindi itong buhok ko. Yung mga tatanga-tangang Pilipino na nagpapaloko pa rin sa mga magnanakaw at itong mga magnanakaw na kagaya ni Duterte at nila Bongo. Itong mga rapist na kagaya ni Kibuloy. Yan ang salo sa bayan. Yung mga pogo. Ganyan po ako magsalita talaga. Para ako kasi banog kung banog eh. Di ba? Hindi kayo sanay sa ganitong vlogger eh. Hindi ako mabait na vlogger eh. Ako si Kulex, nagpapakatotoo lang tayo. Kaya nga malupit sa katotohanan, di ba? Di ba? Oh. Sa totoo lang naman eh. Oh, tatanga-tanga kayo. Alam nyo na, nakita nyo na magnanakaw na, kinakampihan nyo pa, di ba? Booking na nga. Binigay ang kontrata sa tatay at kapatid, kinakampihan nyo pa. Kitang-kita na nga mali ang ginawa. Labag nga sa batas yun eh. Oh, labag nga sa batas yun, di ba? Oh, ayan na nga mga dokumento. Hindi nga dinedenay ni Bongo, di ba? Hindi niya dinedenay. Ang sinasabi niya pa nga lang, half-brother lang naman daw niya. Tulok talaga, di ba? Magkaiba naman daw ang nanay nila. Kapatid niya pa rin yun eh. Di ba? Oh, sabi ni Si Ching, alam mo kuya yung, natira kay Duterte, adik lang at mga NPA. Ay, tanga, anong adik at NPA? Unang-una, hindi ako adik. Hindi rin ako NPA. Nabuang ka, oy. Adik ka dyan. Nabuang ka, oy. Wala na. Laos na yung mga galit sa druga ni Duterte. Wala na. Laos na yan. Oh. NPA. Habang kayo, ginagamit nyo lang yan para makapagnakaw sa pera ng bayan, di ba? Oh, sabi ni, bakit si Trilliling hindi nanalo pagka senador? Kung hindi nanalo ang senador, di ayaw na maraming Pilipinong matino eh. Kung nanalo si Robin Padilla, ano ngayon? Pinagmamalaki nyo ba yan? Maraming Pilipino, hindi bumoboto ng tama eh. Kaya nga puro tayo political dynasty, mag-ina, mag-ama, magkakapatid. Yan ang gusto ng maraming botante. Pero mali yan eh. Nagpapaalala ang bunyo. Huwag tayong nagpapaloko sa mga politiko. Huwag kayong nagpapaloko sa mga YouTube. Yun sa totoo lang tayo, mga kabunyog. Yan ang sinasabi ng bunyog. Pag magnanakaw ka, out. Pag political dynasty, reject agad. Mag-ina, mag-asawa, magkapatid, sasama kayo sa politika, ano kayo? I-reject nyo agad yan. Kaya ganito nangyayari sa ating bayan. Sa totoo lang, kayo, gusto nyo ba yon?
governor, yung anak, congressman, yung asawa, vice governor, yung isa, mayor, isang pamilya. Sa bawat probinsya, isang pamilya, sila-sila na nag-aari, hindi na napapalitan. O, gusto nyo ba yan? Yan ay mali di ba? Ginawang negosyo ang politika. Bakit sila madami na dyan? Magpapamilya sila. Masarap magnakaw. Nakaw yan eh. Kaya kulang na lang, pati aso nila, gagawin nilang, papasok na sa eleksyon. Di ba? Ganyan po yan. Kahit, kahit SK. Ganyan po yan. Kahit SK. Pati sangguniang kabataan. Yung batang anak nila, sasabak na sa pulis. Tuturuan na po maging trapo eh. O, sa totoo lang naman eh. Pati SK, pinapasok ng politiko eh. Hindi pa nakokontento eh, di ba? O, totoo yan ha. Kahit anong probinsya, tignan nyo, anong mga probinsya. Puro mga magkakapatid, mag-aama ang mga ano. Ano yan? Totoo yan. O, di ba mga Dutards? O, sa totoo lang. O, kaya walang ano dito mga Dutards eh. Kahit pilosopo kayo dyan, pagtulog nyo sa gabi, pagtulog nyo sa gabi, magdasal kayo. Totoo ba mga sinasabi ni Kulex? Totoo naman eh. Patatakasin ba kayo ng katotohanan? Hahabulin kayo ng katotohanan. Hindi kayo titigilan ng katotohanan eh. Sa totoo lang tayo, bawat tulay, bawat kalsada, may SOP, 30%, 40%. Kotong, nakaw. Di ba? Kaya tamay sabi ni Baguio City Mayor Magalong, nagulat siya. Abay, mga tulay, inooperan siya, 40%. Kotong yun, SOP yun. Mga kalsada, tulay, lahat po. May mga pagnanakaw sa gobyerno. Ayan, example niya si Bongo. Sina Duterte, ang magandang example ng pagnanakaw. Di ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.